At 6:23 p.m., the second day of Vice President Sara Duterte's impeachment trial adjourned. The impeachment court is looking at a 92-day trial schedule. Let's bring in mobile journalist Merymon Reyes. Merymon, para sa kaalaman ng mga nanonood, ano yung unang article of impeachment or Article 4 na tinutukan ngayong araw? Sa ikalawang araw ng impeachment trial, 4 kasing articles of impeachment na isasalang talaga throughout the proceedings. Pero nauna, itong Article 4, yung patungkol ito sa alleged na grave threats na binitiwan ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos, maging kay former House Speaker Martin Romualdez. November kasi 2024, noong yung staff ni VP Sara na si Zulaika Lopez na sa custody ng House of Representatives, nagpa-unlock ng online press briefing si VP Sara. At during this time, she badmouthed the Marcos administration at yung ilan pang mga sinabi niya during that time, ang allegedly, ang threats na binitiwan niya dahil may assassination plot daw umano laban dito sa First Family, pati kay Romualdez, kung siya mismo ay mapatay. Pakinggan natin, balikan natin yung pangyayari noong panahon na yon. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Liza Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. Merymon, sino ang unang witness na pinresenta ng prosekusyon? Sa pinangunahan ni Counsel for the Prosecutors, Attorney Amando Vergil Licutan, yung pagpapakilala at yung examination sa unang tetestigo. Ito nga si NBI Senior Agent John Mark Santa Ana Calilo at siya ay agent ng NBI since 2021. Pero recently assigned siya sa Cybercrime and Assessment Center. Noong 2022, na-assign din siya sa Digital Forensic Division at ang primary duties niya raw ay i-identify, i-collect, i-analyze at i-present ang digital evidence in court. Nag-undergo na siya ng computer training, computer hacking investigation training, photo and video authentication training, mobile forensics, pati at lahat ng pag-uusapan ukol sa kanya ay may kinalaman doon sa alleged threats. At siya raw ang magpapatunay, supposedly, i-verify niya kung meron nga ba talagang online press briefing na nangyari at kung may nasabi nga ba ang bise na nakikitang grave threats talaga. Pakinggan natin yung bahagi ng trial kanina. Partikular na sinabi sa publiko ng Vice Presidente na may kinontrata na siyang tao na napapatay sa Pangulo, unang ginang at former Speaker ng House of Representatives. At ito ay nakatatak na sa kasaysayan ng ating bansa bilang unang pagkakataon na ang isang Vice Presidente ay nakipagkontrata sa isang mamamatay tao upang patayin no less than the President's. Your Honor, may I object? Is this a speech or an offer? There's no proper ground. This is offer of testimony. Please hold your horses. Merymon, sinubukan ng depensa na ipatanggal si Calilong bilang prosecution witness. Paano ito na-address? Ito namang sa counsel for the respondent, si Attorney Carlo Narvasa, he moved for the exclusion for Agent Calilong kasi raw hindi raw siya previously attached doon sa isang kaso o yung complaint laban sa bise at hindi rin daw siya, ito yung isa pang grounds sa sinasabi, hindi rin daw siya included doon sa articles of impeachment na transmitted sa korte. Ito naman si Attorney Ligutan from the prosecutor's panel, ang dinepensahan niya itong witness at sinasabi, this witness is listed in the pre-trial order. Let's listen into a part again earlier of the trial. May we move for the exclusion of Agent Calilong for being not previously attached to the Cebalya and Cabrera complaints, as well as exclusion on the ground that he was not included in the articles of impeachment transmitted to the Senate Impeachment Court. The Cebalya complaint already lived its natural life. Your Honor,
This is the impeachment proceeding of the articles of impeachment filed by the House of Representatives. Sabale et al. Is done. That should not be a proper objection. I have been practicing for quite some time. I don't see that. Your Honor, may I allow to reply also? Can I finish? It's not a ground. And in fact, Your Honor, please, to settle the matter, this witness is listed in the pretrial order. Mary Mon, nasustain ng mas maraming beses ang prosecution ng presiding officer. Pero ano pa ba ang mga pieces of evidence na kanilang inilatag? Ses karamihan, bukod doon sa part, kasi 2 hours and 26 minutes yung haba talaga nung isang subject nila, yung online press briefing ni VP Sara. Doon, 2 minutes yung isang pinlay nila na yung pinaka-specific part na may binitiwan ng umano'y threat itong si VP Sara laban sa First Family pati kay Romualdez. Pero bukod dyan, may iba pang compilation din ng videos ng ilang mga statement from VP Sara na may patungkol din dito sa parang may grudge na sinasabi nitong NBI, nitong witness from the NBI, directed siya sa Pangulo. Bukod dito, may mga post din from the AFP in response doon sa assassination plot or yung mga binitiwan nga na threat ni VP Sara. Plus, reaction din from former House Speaker Martin Romualdez. Ito yung ilan sa mga pinresenta kanina as documentary evidence. Tingnan natin again yung ilang bahagi ng mga ipinakita kanina. On that October 18, 2024 press conference, may mga nasabi din na mga statements yung Vice Presidente laban sa President. Now, yung tanong is, ano ba yung naging mga parehong statements ng Vice President sa araw na yan? Quote and quote, gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? I just imagine myself cutting his head. So doon, na-realize ko, toxic na, di ba? Ganyan na yung imagination mo. Sinasakal mo na yung tao. And then, I said, this is over. Kaninong ulo ba yung nire-refer ng Vice President na gusto niyang tanggalin? The President, sir. Ulo ng Presidente. Yes, sir. Mary Mon, nagkaroon ulit ng issue sa pagitan ni na Senador Risa Ontiveros at Pia Cayetano. Ikwento mo sa amin. Tess, itong si Senator Judge Risa Hontiveros naman, may point of inquiry lang siya dito kay Atty. Ligutan na tinatanong niya, ito raw bang mga act na pinepresenta ngayon o yung ine-examine ay mako-consider na ba daw ito na may na impeachable talaga offense yung ginagawa o yung pinakita ng bise. Kumbaga tinanong pa nga niya ano raw yung nakikita ni Ligutan na similarities doon sa mga video. And ang naging kasagutan dito ng prosecution, baga kailan daw sa kasaysayan ang nakita na ang ikalawang pangulo raw, ang bise, may assassination plot laban sa pangulo, lalo-lalo pa raw laban ito sa pangulo. Pero ito namang si Senator Pia Cayetano, gusto niyang ma-strike off the records itong naging response from the prosecution. Kasi ang nangyari raw, though may mga panahon daw talagang mahaba ang diskusyon sa trial, may mga part daw na anxiety, may mga part daw na dragging, pero para naging conclusion daw yung lumalabas, na shortcut daw yung process ng impeachment trial. Pero ang naging ruling naman dyan ng impeachment court, iti-table daw muna nila yung motion ni Senator Pia to strike it off the records at pag-uusapan daw muna, babalikan daw muna nila yung transcript ng mga nabanggit ng Senator Judge maging ng PROSEC. Pero nilinaw naman ni Senator Risa, wala daw siyang pinupunto na agad na may verdict na on that part na kung impeachable offense siya. Ang tinatanong niya lang daw ay yung material weight nitong ine-examine nila, kumbaga para lang din daw sa kaalaman niya at kaalaman din daw ng ibang mga senator judge. Pero nirerespeto niya raw yung motion at kung ano yung magiging ruling ng Korte Suprema ng impeachment court kung ito ay ipapastrike off na mula sa records. Ses. Natalakay ba ulit ang conviction threshold kanina? Sa pagsisimula ng trial, itong si Senator Judge Ping Lacson naman, nag-inquire naman siya. Kasi raw kahapon, nung nag-take na ng oath formally itong si Senator Chis Escudero as presiding officer, nabanggit niya kasi doon yung voting threshold
na 2/3 pa rin out of 24 senators or at least 16 senators ang kinakailangan para magkaroon ng vote of acquittal sa ini-impeach. Ang sabi rin kasi ni Escudero kahapon, pero kung sakaling may nais daw mag-challenge or mag-question tungkol doon sa literal na translation ng batas na na in effect pa ngayon, pwede naman daw mag-file ng sa Korte Suprema, kumbaga idulog doon. So ang tanong ni Senator Ping, ibig sabihin daw ba ito ay a matter of justiciable question na ba to and answer and inquiry? Na sinagot naman ni Senator Escudero, oo, justiciable matter daw ito na maaaring matalakay pero hindi raw ang impeachment court ang magde-decide dyan kundi ang Korte Suprema. So ang sabi naman ni Senator Kiko Pangilinan, yung usapin dito kung ihahabili naman siya sa case si Senator Rodante Marcoleta at Senator Jinggoy Estrada na hanggang ngayon ay pinupush ng minority senator sa sana maka-attend daw o makapag-participate sa impeachment trial, magkahiwalay na usapin daw dapat yan na dapat bigyan ng kanya-kanyang oras at panahon. Ses. Thank you for your update. Mobile journalist Mary Mon Reyes reporting to us live from the Senate.